Kahit bata man ako, pinili niya ang tulad ko, maging isang halimbawa sa salita't gawa. Ako ay kanyang nilikha, kaya't lahat magagawa. Siya'y nagsisilbing gabay nitong aking buhay. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Bawat araw may devotion, sa kanya'y may communication. Ako ay batang Zion, mahal ko ang Panginoon. Siya'y nagbibigay ng direction para sa tamang aksyon. Ako ay batang Zion. Uy, kuya! Anong meron? Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Uy! Kuya, ba't di mo ko sinasagot? Ang lalim naman ng iniisip mo. Ano ba yun? Sorry, Annalyn, hindi na kita napansin. Hindi naman malalim. Sakto lang. Ano ba kasi iniisip mo, kuya? Napapaisip lang ako. Hindi ba may field trip tayo sa school? Kaso hindi pa sure sila nanay kung makakasama ako eh. Dahil may mga kailangang unahin na bills. Ngayon, inaaya kasi ako ng mga classmate ko sa isang ML tournament. May premyo. Kapag nanalo kami, kaya lang, sakto sana yun, pang field trip. Oh, ayun naman pala. Anong problema? Eto na nga yung problema. Sunday kasi yung tournament. Same time ng church service. Kaya, ayun, tumanggi akong sumama. Oh, kuya, sayang naman yun. Sana nadapat na lang ng ibang araw, no? Oo nga eh. Tsaka alam mo, siguro tatanungin ko na lang yung prof namin kung pwede magkaroon ako ng special project. Siyempre, si Lord pa rin yung priority natin, diba? And medyo nakakalungkot lang talaga. Sana pwede mag-special project na lang kapag hindi nakasama ng field trip. Cheer up, kuya. For sure, may sagot si Lord sa alalahanin mo na yan. Sana. Hello po sa inyo! Hello mga batang Zion! Hello, Shine! Kumusta po? Narinig ko, may alalahanin daw si Kuya Janjan. Ay, nako. Ikaw talaga, Shine, ha? Napakatalas talaga ng pandinig mo. Alam niyo po, sakto, may tanong po ako about dyan. Oh, anong tanong mo today, Shine? Ang tanong ko po ay, anong dapat gawin sa tuwing meron tayong alalahanin? Magandang tanong yan, Shine, ha? Sakto sa sitwasyon mo, kuya. Oo nga, no, Annalyn, sakto. Gusto ko din niyang malaman. Kayo ba, mga batang Zion? Tara, guys! Samahan niyo kami ni kuya. Alamin ang sagot! Sige, Shine, paalam muna. Hahanapin namin yung sagot sa katanungan mo. O tara, mga batang Zion, puntahan natin ang iba pa nating mga kaibigan. Paalam, Shine! See you later! Hi, team! Hello po Ate Annalyn, Kuya Janjan. Hello din sa inyo mga batang Zion. Steve, kamusta? Pwede mo ba kami matulungan ni kuya sa pagsagot sa tanong ni Shine? Oo nga, Steve! Ang tanong kasi ni Shine ngayon ay, ano ang dapat natin gawin sa tuwing mayroon tayong alalahanin? Nako, huwag kayong mag-alala. Tiyak akong makakatulong sa inyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Wow, Steve! Excited na kami marinig ang kwento mo! Tama! O kayo, mga batang Zion, alam naming excited na rin kayo. Ngayon, wiggle your ears if you're ready! Israel was under the reign of a wicked king named Ahab. He and his wife Jezebel did not follow the one true God. In fact, they actually built up altars to a false god named Baal and led the nation to worship this false god.
The Bible described Ahab as the most evil king that had ever ruled in Israel. At this same time, God raised up a prophet named Elijah, who he would use to punish the wicked king. One day, God's Spirit led Elijah to pray that God would stop the rain in Israel for 3 long years. This would cause all of the crops in Israel to dry up, making them run out of food. After Elijah told Ahab there would be no more rain in Israel, God told Elijah to leave where he was and go hide out by a small brook called Cherith. Once there, he would send ravens carrying bread and meat to him for food, and he could drink the clean water from the brook. Elijah did as God had said and made his way to the brook called Cherith to hide out. Just as God had promised, ravens came to Elijah to deliver him food every morning and every evening, for as long as he stayed there. Elijah trusted God would do what he promised, and God was able to supply all of his needs. Just like Elijah, we can trust that God will provide for us too, even if he has to send a bird to do it. The end. At iyan ang kwento kung paano ginamit ni Lord ang ravens o mga uwak para tuparin ang kanyang pangako at kung paano niya pinagkaloob ang mga pangangailangan ni Elijah. Ang galing, di ba? Na lahat ng bagay ay posibleng gamitin ni Lord at ang mga pangako ni Lord ay tiyak na matutupad. Tama ka, Tib! Sa kabila ng tagtuyot ay iningatan at inalagaan ni Lord si Elijah, di ba? Yes, at si Elijah ay walang pag-aatubili sa pagsunod at pagtitiwala kay Lord. No matter how hard the situation, sumunod at nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Salamat, Tib! Ang dami naming natutunan sa kwento ni Elijah. Alam mo, natutunan kong patuloy lamang sumunod at magtiwala. Yes. Kahit ano pa yung sitwasyon, Annalyn, di ba? Yes, Kuya. Tama ka dyan. Ano man, Kuya, masaya akong makapagbahagi ng mga kwento sa inyo ni Ate Annalyn. Salamat, Tib, ha? Salamat sa mga kwento mo. O siya, puntahan muna natin ngayon si Super Bible, Annalyn. Tara na. Paalam muna, Tib! Paalam po! Yan yun. Oh, ang ganda, ha? Diba? Tapos Fair. grabe. Tapos yung itinerary kasi, diba? Yung mga pupuntahan. Gusto ko talaga. Nun, matututo ka pa. Ay, Annalyn, alam mo, gusto ko talagang makasama dito eh. Ay, siguro sa susunod na lang na field trip. Kuya, huwag ka na malungkot. Tiwala ka lang. Baka naman makasama ka. Tara, tawagin na natin si Super Bible. Super Bible! Super Bible! Si Super Bible. Hello po. Hello, mga batang Zion. Hello, Super Bible! May verse ka ba dyan na makakatulong sa amin na malaman kung anong dapat nating gawin tuwing mayroon tayong lalahanin? Magandang tanong yan, Ate Annalyn. Siyempre, may verse ako para dyan. Repeat after me ha, mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 19. Mga taga-Filipos, chapter 4, verse 19. At buhat Sa hindi mauubos Sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napakagandang verse, Super Bible! Mga batang Zion, sabayan nyo kami ha! Mga Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang gandang verse ng Super Bible! Grabe yung pangako ni Lord! Nakakatanggal ng worries! Tama ka dyan, Annalyn. Nakakagaan talaga ng pakiramdam dahil pag si Lord ang nangako, sure na matutupad. Yes! Kaya naman, Kuya, huwag ka nang mag-alala or mabahala. Tiwala lang. Uy, Annalyn, tama!
Ang sagot ay, huwag tayong mabahala. Kay Lord, tayo ay laging magtiwala. Oo nga, tama kuya. Naku, salamat Super Bible. Dahil sa verse na binahagi mo sa amin ay nahanap na namin ang sagot sa tanong ni Shine. Always welcome, ate at kuya. Masaya po ako makatulong sa inyo. O tara, at ibahagi na natin kay Shine ang sagot. Paalam Super Bible! Maraming salamat! See you ulit! Paalam po. Grabe, Annalyn. Alam mo, gumaan talaga yung pakiramdam ko sa mga natutunan natin. Mabuti naman, kuya. Buti at may Lord tayo na tapat sa kanyang mga pangako at kailanman ay hindi tayo pababayaan. Hello, Ate Annalyn at Kuya Janjan? Hello, mga batang Zion? Mukhang marami po kayong natutunan ngayong araw Tama ka dyan, Trevi. Tignan mo si kuya, kanina problemado yan. Pero ngayon magaan na ang feeling niya. Ikaw talaga, Annalyn, ha? Kanina worried ako. Ngayon naman, I feel ko kumanta ng papuri para kay Lord. Mga batang Zion, let's stand up and sing praises to the Lord. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, Lord. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, oh Lord. When the sun shines bright, oh, I am in your hands. When the day feels right, oh, I am in your hands. Oh, I am in your hands forever. I am in your hands, whatever may come. I am in your hands. I am in your hands. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, Lord. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, oh Lord. Under darkest skies, oh, I am in your hands. When the tears fill my eyes, oh, I am in your hands. Oh, I am in your hands forever. I am in your hands, whatever may come. I am in your hands. I am in your hands. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, Lord. But I trust in you, oh Lord. I say you are my God. My times are in your hands, they're in your hands, oh Lord. My times are in your hands, oh Lord. Alam mo, Annalyn, excited na talaga akong sabihin kay Shine ang sagot sa tanong niya. Ako din, kuya. Ang ganda ng sagot, no? Ang ganda, no? Uy, dyan, Annalyn! Uy, hello, Ate Tin! Oh, napadalaw ka! Oo nga, te. Oh, kamusta na yung laptop mo? Naku, yun nga, dyan. Maraming salamat ha, kasi naayos mo yung laptop ko. Kundi dahil sa'yo, naku, for sure, wala akong magagamit para sa kids' church. Thank you talaga. Nako, Ate Tin, wala iyon. Masaya naman akong makatulong at buti naman at naayos natin ang laptop. Galing talaga ng kuya ko. Naku, dahil dyan, ito, tanggapin mo to kasi malaking thank you talaga kasi kung hindi, bibili ako ng bagong laptop. Kaya, na yan, bigay ko na yan sa'yo. Naku, Ate Tin, nag-abala ka pa. Naku, okay lang. O, kunin mo na to. Alam mo, kahit thank you lang, okay na sa akin.
Pero hindi, hayaan mo na at malaking tulong talaga yung ginawa mo. Thank you, Ate Tin. Nagabala ka Thank you, pa. bye, Ate Bye-bye. Tin. Itabi ko na nga muna itong ibinigay sa akin ni Ate Tin. Sige, kuya. Grabe, no? Kaya nga, ginawa ko lang naman eh. Shine! Welcome back, guys! Mukhang alam niyo na po ang sagot, Yes, tama ka, Shine. Tinulungan kami ng mga kaibigan natin eh. Yay! Sige nga po. Anong dapat natin gawin sa tuwing mayroon tayong alalahanin? Huwag tayong mabahala. Kay Lord tayo ay laging magtiwala. Tama po. At anong verse naman ang naibahagi sa inyo ngayong araw? Sabayan niyo kami mga batang Zion Mga taga Filipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yay! Nahanap po ninyo ang sagot sa tanong ko. Hindi po ba magandang paalala po ito sa atin sa tuwing tayo ay nababahala sa maraming bagay? Wala pong imposible kay Lord at siya ay tapat. Kung kaya naman, ang lahat ng ating alalahanin ay sure na mayroon siyang kasagutan. Tama ka, Shine! Tulad ng ravens na ginamit ni Lord upang pakainin si Elijah sa gitna ng tagtuyot. Tama, kailangan lang nating patuloy na magtiwala at sumunod. Ang galing niyo talaga, Ate Annalyn at Kuya Janjan. Kayo rin mga batang Zion. Teka, yung binigay pala ni Ate Tin, hindi ko pa alam kung ano yung laman. O, tignan mo na, kuya. Baka thank you letter. Basahin natin. Sige, tingnan nga natin to. Si Ate Tin kasi, Hala, Annalyn! Ang galing talaga ni Lord! May pang field trip na ako! Oh, talaga, kuya! Ang galing ni Lord! I'm so happy for you! Sabi ko naman sa'yo, tiwala lang! Ang galing talaga ng lesson ngayong araw. Saktong-sakto sa sitwasyon ko. Hindi ko talaga to in-expect. Grabe. Nagagamitin ni Lord yung pagkaayos ko ng laptop ni Ate Tin para maging sagot sa alalahanin ko. Ibang klase. Iba talaga yung way ni Lord. Yes! Masaya ako para sa inyo. Masaya ako sa mga natutunan niyo ngayong araw. Kaya naman, oras na para manalangin at magpasalamat kay Lord. Mga batang Zion, tara, samahan niyo kami. Close your eyes and let us pray. Lord, thank you for this day. Salamat po sa mga natutunan namin sa araw na ito. Lord, thank you for reminding us that your promises will never fail. Salamat po sa pagtuturo sa amin na huwag matakot o mabahala sa anumang bagay. Sa halip ay pagkatiwala sa iyo ang lahat. We praise you and we love you. In Jesus' name, we pray. Amen! Yes! Annalyn. Grabe, kuya. But this is the time. True. I guess it's time to go. O mga batang Zion, magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Dito lang yan sa Zion Kids TV! Yay! Bye-bye!